Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin si Kuya Ador. Dito tayo sa loob ng kanyang tahanan ah, upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang gamit natin po ay Main Bible. Ito po ang Biblia ng mga pastor. Kada linggo po, Sabado o once a week, pinapasela po natin siya upang dala ng mabuting balita. At ang mabuting balita naman ay meron pong nababasa sa Biblia yan. Pero bago tayo siyempre papalaot sa paghaharap ng salita ng Diyos, tayo muna ilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa Biblia. Buksan ang puso at isip ng bawat manonood ng video ito sapagkat ikaw lang po pwedeng magpakilos sa kanila. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po sa salita ng Diyos, ang sabi ni San Pedro, dito sa unang Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng bining nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan sa makatwid salita ng Diyos. Ayan. Sa 25, at ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ang sabi ni San Pedro, yung salita ng Diyos o salita ng Panginoon, ito yung pinangangaral sa inyo. Meron siya kausap. Inyo. Maging kami man po dito sa panahon natin, ang salita ng Diyos ang pinangangaral din po namin sa bawat taong may bigin sa salita ng Diyos. Kasi po hindi lahat ng tao ay may bigin sa salita ng Diyos. Bakit ganon? Bakit ganon? Opo, sadyang merong ganyan talagang mga tao na ayaw nilang makinig tungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba bakit? Nung araw po, meron akong inalok na Bible study, pero alagad siya ng batas. Ang sabi niya, ayaw ko. Isipin niyo po yan alagad ng batas. Ibig sabihin, pulis. Bakit tayo mo kako? Salita naman ng Diyos yan. Hindi, basta ayaw ko, sabi niya. So, napagalaman ko, kaya tinatanggihan niya po yung salita ng Diyos. Napagalaman ko sa isang kakilala ko po na kakilala niya. Siguro, hindi po sila matuwid na pulis. Ganun na lang gagamitin ko salita, no? Hindi po sila matuwid na pulis. Kaya pala ako. Kaya pala ayaw niya na salita ng Diyos kasi nga, yung nalaman ko. Sometimes, ganyan po mga rason ng tao. Ayaw nilang masumbatan. Ayaw nilang masumbatan sa salita ng Diyos. Bakit? Kaya salita ng Diyos, alam mga lahat po Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung sinasabi ni Pedro na ipinangangaral sa inyo ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo naman sa Roma 1:16, ganito naman po ang nakasulat.
hindi ko ikinahiya ang magandang balita o salita ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Oh. May kapangyarihan po pala ang salita ng Diyos. Siyempre, kung kagaya nga na sinasabi kong pulis na inalok ko ng bayo, hindi ko nga kilala, basta inalok ko lang. Kasi usually, ang ugali ko po talaga, naglalakad lang talaga ako. Kapag meron ko nakita nag-uupukan, ina-approach ko sila. Kagaya na sinabi kong pulis, na hindi ko naman alam na pulis, kasi nakasibilyan. In-approach ko sila kasi nag-uupukan sila. Kasama po yung kanyang mga kapatid. Pero, wala. Tinanggihan niya po ang alok kong Bible study. Parang naalala ko sa ospital, meron din ganyan akong karanasan. Nang inalok ko po sila ng prayer, tinanggihan din. Hindi na rin po nila kailangan yan. Isipin nyo talagang meron talagang hindi po maibigay sa salita ng Diyos. At ako naman, natutuwa naman kay Kuya Kador, nang inintroduce sa akin ni dating chairman, Guillermo, nasabi meron akong kaibigan, yung dating chairman din sa Barangay 94. So, ang ginawa ko naman, pinagtanong ko po yung bahay ni Kuya Kador, at salamat sa Diyos. Magbuhat noon, tuloy-tuloy na. Every Saturday, nandito ako sa kanila upang magdala ng magandang balita o salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang sabi ni Pedro, ito ang ipinangangaral ko sa inyo. Bakit po kailangan aralan ng tao? Alam niyo po, kuminsan nga, kuminsan nga, sabi na nga nila Kristiyano na, nawawala pa pagka-Kristiyano. Parang ganito, pag sa simbahan, banal, paglabas na simbahan, nawawala na yung kabanalan. Kaya, ang kailangan talaga, continuous, na madinig po tayo na salita ng Diyos. Bakit? Lalo na po dito sa buhay natin sa mundong ito. Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang buhay dito sa mundo? Hindi po basta-basta ang hirap dito. Mahirap po ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Grabe. Lalo na sa panahon ngayon, kung kayong mga nakikinig dito, sa video ito, tingnan nyo. Tingnan nyo lang kung gaano na po kahirap dito sa mundo ngayon. Kaya tuloy ang sabi nila, banal sa simbahan, paglabas ng simbahan, nawawala yung kabanalan. Dahil po yan sa kahirapan. Kaya, dala ng kahirapan. Pero kung nananampalataya ka talaga sa Diyos, hindi ka mapapa... Alam niyo po, kaya nga sabi ng Panginoong Yesus na anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin kung may problema kayo. Ang problema, ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Bibigyan kayo ng halimbawa. Halimbawa, nakita mong kumakalam na yung sikmura nyo, wala pang pagkain. Dapat gawin mo sana, manalangin ka sa Diyos na tulungan ka, kahabagan ka. Tulungan ka kung paano ka makapag-produce ng pagkain ng iyong pamilya. Pero iba pag medyo may kakilalang lumapit, pare, pag i-deliver mo nga ito at bibigyan kitang pera, bibigyan ka 500, parang botante. Sabi ng mga kumakandidato, iboto mo ako, wala siya sinasabi basta iboto mo ako, at yung 500, o 200, nakaganyan na sa kamay. Wala siya sinasabi, bibigyan kitang pera, hindi.
Parang ganun din. Pare, deliver mo lang ito. O, pagkikita kagad din 500 sa'yo. Eh sa wala kang talagang pera, anong gagawin mo? I-deliver mo kahit na pag nauli, anong sabi? Hindi ko po alam yan. Pinadeliver lang sa akin. Wala, nahuli ka na. Ibig sabihin, caught in the hack ka, kaibigan. Nasa iyong posesyon, ang illegal na po, kung droga mo yan. Oh. Yan po ang nangyayari ngayon dahil sa kahirapan. Pero kung nagtitiwala kayo sa Diyos, ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo, lumapit kayo sa akin. Kasi talagang alam ng Panginoon na wala naman talaga tayong magagawa, kaibigan. Wala na talaga tayong magagawa. Pero pag pinagkatiwala mo sa Diyos ang problema mo, bahalang Diyos gagawa ng paraan. O, tignan niyo po Mateo, sabi ni Panginoong Yesus, ganito ang sabi niya. Mateo 11:27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pahayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Namumroblema ka, kaibigan? Kung naniniwala ka sa Diyos, itong kondisyon. Pag naniniwala ka sa Diyos, ayan ang sabi ni Jesus, lapit kayo sa akin. Ako, karanasan ko na po yan. May gustong pumatay sa akin, pumatay. May dalang kutsilyo. Sinasabi ng ibang kapitbahay namin yan. Sabi niya, Manny, mag-ingat ka. Mismong kapitbahay namin yun, anak pa ng pulis yun eh. Yung mayabang na anak. Sabi nila sa akin, inaabangan kanya. Nakikita daw nila, yung kutsilyong dala-dala, inaasa pa. Talaga, pag-iwalay niya yung aking katawan. Pero, sa tulong ng Diyos, yung taong yun, wala na po siya, namatay na siya ngayon. Nung araw, patay na. Patay na. Ni minsan, hindi niya nagawa sa akin ang gusto niya. Kung minsan, pagbababa na po ako sa amin ng madaling araw, mga 5 o'clock, wala siya. Kakahintay, nakakatulog eh. Pag uwi ko, wala na naman. Minsan, nung bumaba ako, nandun siya, pero hindi siya makagalaw. Kung ano man yung binabalak niyang pagpatay sa akin, siyempre, nakatimbre na sa Diyos yun. At ang Diyos naman, hindi siya pumayag na masaktan ako. O ano yan? Yun nga sabi ng Panginoong Yesus, may problema kayo, lumapit kayo. Ang problema dito, ayaw nyo lang lumapit, kaibigan. Kasi naman, ang sabi ng iba pag humingi, gusto nandiyan kagad para magikero ang Diyos. Hindi po magikero ang Diyos at hindi po inuutusan ng Diyos na kagaya na meron kang katulong sa bahay. Yung katulong mo, pag tinawag mo, kahit natutulog yan, gigising yan. Kasi sumusweldo siya sa'yo. Pero ang Diyos, siya nagbigay ng buhay sa iyo, siya nagbigay ng hininga sa iyo, utusan mo. Yung problema mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Ayan mo siya nga gumawa ng paraan para yung problema mo magkaroon ng lunas. Hindi po pwedeng yun, nagmamadali ka. Hindi po pwedeng ganon.
Tandaan po ninyo, hindi po ganyan ang Diyos. Kung tayo man pinalalapit niya, tsaga-tsaga lang. Sometimes naman, meron pong kagad yung hiningi mo, right away, ginagawa ng Diyos. Eh bakit? O bibigyan ko yung halimbawa. Nasunog po sa amin. Ang sunog nasa likod lang ng bahay namin. Anong iisipin mo, kaibigan? Pag ang sunog nasa likod lang ng bahay ninyo, wala nakapagitan sa amin, ha? O anong tendency no? Hindi ba ikaw naman ang susunod masusunog? Yun ang ibig ko sabihin. Instantly, sumasagot din ng Diyos. At anong dalangin ko sa Diyos? Simple lang. Tulungan kami. Wala. Wala na marami pang salita akong sinasabi sa Diyos. Ang sabi ko, sakloloan mo kami. O, pinangyari ba ng Diyos? Opo. After ng sunog, saan kami natulog? Doon pa rin sa bahay na tinitiran namin. Eh, yung kapitbahay ko, saan nakatira? Sa kalsada, sa mga kamag-anak. Eh, umulan pa ng gabi na yon. Isipin nyo? Then after 4 years, nasunog na naman sa tagiliran namin. Ano lang ang nakapagitan? Yung pinapahupa ang bahay. Noong may-ari ng nasunog. Ano lang ang hiling ko sa Diyos? Saklolohan kami. Nakatawid pa ba yung apoy? Hindi, hanggang doon lang sa... Hindi na ho. Ganyang gumawa ang Diyos. Pag naniniwala ka sa Diyos, kung totoong naniniwala ka, kasi po, basa ng Diyos ang puso mo at ang kaisipan mo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, come to me. Kaya tayong mga tao po, pinalalapit kasi nga wala tayong magagawa. Yan ay bahagi ng salita ng Diyos. Amen? Bahagi yan. Hindi ba nakaranas tayo ng pandemic, COVID-19? Aba, pag tinamaan ka nun, sigurado patay ka. Yung misis ko po, yung sintomas ng COVID-19 naranasan niya. Dasal lang sa Diyos. Tapos, ang ano lang ginawa namin, hindi ospital. Suhob lang. Alam niyo po ba yung suhob? Yung halimbawa, yung merong ibang mga sakit ginagamitan ng suhob eh. Yung mabigat yung katawan. Yung kumukulong tubig ba, ilalagay sa palanggana. At yung may sakit, tatakpan mo siya ng kumot. Pagkatapos yung init ba ng tubig na yon, yun ang sinasamyo niya, nilalanghap niya. Tiisin niya lang yung init. Gumaling ang misis ko. Alam niyo po, marami na akong karanasan sa himala ng Diyos. Kung himala lang ng Diyos ang pag-uusapan. Kasi nga naniniwala ako sa Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, nung mapakinggan ko, tinanggap ko. Ano ko ngayon? Eto, nagpapatotoo ng salita ng Diyos sa aking kapwa-tao. Alam niyo po, iba-iba parahan ng Diyos. Yung iba kasi sabi nila, ano ba yan? Ba't ang tagal ko nang humihingi, hindi pa binibigay? Kaibigan, ang totoo niyan, binigay na ng Diyos, kanya lang hindi mo makita. Bakit? Nung araw, meron kong natanungan. Na-stroke siya, pangalan niya Larry. Ang sabi niya, pinaparusahan ako ng Diyos. Ang tanong ko, ilan taon ka nang may stroke? Ang sagot niya, 5 taon.
O kita nyo? Ang nakikita niya, ang Diyos na mamarusa. Pero hindi niya nakita, 5 taon na siyang stroke, buhay pa siya. Naglalakad, nakakausap, kumakain. Pwede bang magbisyo? Yung isa, yung pinangaralan ko kanina. Aba nangangaral ako, nanigaryo pa eh. Na sinawata ko, ba nakakatwiran? Makita nyo? Hindi nila makita yung kabutihan ng Diyos. Ang gusto kasi nila, parang ganito, wala kang tanghalian. Panginoon, bigyan mo kami tanghalian. Boom! Ayan na, ang tanghalian. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya katulog para utusan mo. Ang buhay mo nga galing sa Kanya. Tapos ikaw ang mag-uutos sa Kanya. Ano yan, yung lampara? Pag naipo mo, lalabas yung genie. Ano sabi ng genie? Lahat ng hihilingin mo, ibibigay ko. Hindi genie ang Diyos. Lagi niyo pong tatandaan niya. Nasa perfect timing ang gawa ng Diyos. Nasa perfect timing. Kailangan makita mo, ma-appreciate mo yung gawa ng Diyos. Ano yon? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Natulog ka kagabi, hindi ka nanalangin sa Diyos, pero ginising ka ng Diyos ng umaga. Oh, yan lang yung malana ng Diyos sa buhay mo, kaibigan. Oh. Anong hinahanap mo? Gusto niya yata makakita kayo ng tara, boom! Hindi ganyan. Magtiwala lang po kayo sa Diyos. Yung problema ninyo, ayan nyo po ang Diyos ang magbigay sa kanyang kalooban. Hindi po kalooban natin. Huwag po tayong magmadali pag umiiling tayo sa Diyos. Bakit? Ito kasimple, bibigyan kayo halimbawa. Binigyan ka ng Diyos na 50 anyos na edad. Wala kang ginawa kundi pasarap sa buhay. Kung minsan wala ka nang panahon sa Diyos dahil sa naiingganyan ka ng kung anong bagay na tinatamo mo sa buhay mo. Nung magkaroon ka ng karamdaman, gusto mo bukas na bukas din pagagalingin ka ng Diyos. Hindi po gano'n ng Diyos. Nasa kanyang kalooban yung pagtugon sa ating mga kaibigan. Yun nga po sabi ko, merong instantly. Kagaya na naikwento ko sa inyo. Sometimes meron naman po medyo matagal. Pero tsaga-tsaga lang. Pasasan ba, ibibigay din ng Diyos ang ating mga kagustuhan. Tatandaan natin kaibigan, ng mabuting balitang ito na dinadala natin noon pa sa panahon pa ng mga naunang mga apostoles. At hanggang sa panahon natin, siya pa rin ang ating itinutuloy continuously. Tuloy-tuloy lang ang mabuting balita. Bakit? Ang Diyos noon, siya rin po ang Diyos ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, sabi nga ng Biblia, si Apostol Pablo, meron ka na kinakain. Anong sabi niya? Sapat na yan. Yung iba may kinakain na. Tinatapon pa yung pagkain. Ano bang pagkain ito? Paulit-ulit. Tiyah! Lilipad ang mga plato, baso. Sabi ni Pablo, meron ka ng dinadamit. Tinatamasa mo ng kabutihan ng Diyos, pero nagiging ano ka pa? Huwag pong gano'n. Dapat sana bawat araw ipagpasalamat mo sa Diyos at buhay at malakas ka. Ang buhay po natin galing lang sa Diyos yan. Anumang oras pwedeng kunin ng Diyos yan. So ano dapat natin gawin? Lagi nating pasalamatan ng Diyos. Sapagkat ang pasalamat sa Kanya, mismo, yan ang Kanyang kalooban para sa atin. Salamat, Panginoon Diyos. Matyaga mo kami tinuturuan. Nagtitiis ka sa amin, mga katigasan ng ulo. Salamat po.
Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sa po akong Christian. Yan naman po si Kuya Ador, dating chairman dito sa kanilang lugar. Sige po. God bless us all po sa inyo. Bye.